Natuklasan ng mga scientifico at mga archaeologists kung saan ang exact location ng Sodom at Gomorrah na nangyari sa kwento sa Biblia. At mapapatunayan din ng scientifico ngayon na ang pamamagitan ng ebidensya na tunay at totoo nangyari ang paggunaw sa Sodom at Gomorrah. Dito mo mapapatunayan na talaga ang Biblia na ating binabasa sa panahon ngayon ay nangyari sa pamamagitan po ng ebidensya sa pagsusuri ng mga scientifico. Ngayon, para makaunawa lahat, pati maging mga Gen Z natin at mga hindi pa nakakaalam ng kwento ng Sodom at Gomorrah, ikukwento ko muna sa inyo bago ang ebidensya. Diba? Ikukwento ko muna sa inyo para makarelate lahat kayo sa mga hindi pa nakakalam. Bagaman sa atin lahat ay nakakalam na sa kwento ng Sodom at Gomorrah. Pero ikukwento ko muna sa inyo kung yung buong detalye na nangyari sa Sodom at Gomorrah. No? Sa aklat ng Genesis, sinabi ng Diyos sa lingkod niyang si Abraham na wawasakin niya ang syudad ng Sodom at Gomorrah dahil matindi na ang mga nagawang kasalanan ng mga ito. Kaya nga, binansagan ito na Sin City o makasalanang syudad. Kaibigan ng Diyos si Abraham. Kumbaga kaibigan. Talagang kaibigan siya ng Diyos talaga. Bukod sa pagiging hindi yung talagang ordinaryong kaibigan ha. Talagang kaibigan siya ng Diyos. Ngayon, pinagkakatiwala niya ito at ibinahagi ng Diyos mismo kay Abraham ang lahat ng gagawin niya sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Diba? Ngayon, pinaalam kay Abraham lahat ng gagawin ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Sabi ng Diyos, gugunawin ko na yan. Pero ang ginawa ni Abraham ay nakiusap siya sa Diyos, nanalangin siya, na kung merong matutuwid na tao na makita ang Diyos sa Sodom at Gomorrah, ay wag na niya itong wawasakin. Hanggang sa tumawad si Abraham na kahit 10 na lang, Ama, ang matirang matuwid sa Sodom at Gomorrah, ay wag niyo itong gugunawin. At pumayag pa rin ng Diyos sa gusto ni Abraham dahil niya kaibigan ito ng Diyos, si Abraham. At muli niya kinausap ang Diyos. Ganito ang sinasabi niya, Ama, sakali po bang may 50 mabubuting tao sa lungsod na ito na Sodom at Gomorrah, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Ang sagot ng Diyos, hindi, sabi pa ni Abraham, hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 mga taong mga banal, di ba? Ngunit walang nasumpungan na matutuwid sa Sodom at Gomorrah. Kaya sinugo ng Diyos ang 2 anghel na nasa kalagayang tao. Nagsugo ang Diyos ng 2, kumbaga nag-anyong tao yung anghel. Ngayon, meron dong karakter na si Lot. Isang matuwid na tao na pamangkin ni Abraham. At agad na sinabi ng mga anghel at ipiniliwanag kay Lot kung ano gagawin ng Diyos sa lugar na ito. Andun si Lot Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel na nakaupo, habang nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod, sa bukana ng lungsod ng Sodom at Gomorrah, pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong ng 2 anghel, agad lumuhod si Lot at nakasahid ng kanyang ulo sa lupa. Kumbaga nagpatire pa si Lot sa anghel, no, nasaan yung lalaki. Sabi ni Lot sa anghel, mga Ginoo, inaanyayaan ko po kayo sa amin. Doon na tayo magugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na tayo ng umaga at magpatuloy ng paglalakbay. Sumagot ang 2 anghel, wag na, dito na lang kami sa lansangan, magpapalipas ng gabi. Ang ginawa ni Lot, pinilit niya ang mga ito para doon maghapunan sa bahay ni Lot. Diba? Kasi pangit naman kung sa lansangan talaga maghahapunan yung mga anghel. Alam ni Lot, anghel yun na isinugo ng Diyos Ito, habang sa mga pagkakataong iyon, nang matutulog na sila, hindi na sa bahay na sila Lot, matutulog na sila Lot, pati yung anghel na kasama nila na nag-anyong lalaki, na nag-anyong tao, pinaligiran sila ng mga lalaki na taga Sodoma, yung bahay ni Lot mismo. Lahat ng mga lalaki na nasa lungsod, bata at matanda ay naroroon. May mga hawak silang mga sulo, nagsisigaw-sigaw, palabasin nyo, palabasin mo, Lot, yung 2 lalaking pumasok niya, palabasin mo, sumisigaw doon. Habang nasa paligid ang mga kalalakihan, talagang nanggugulo na sila, pilit nilang gustong wasakin ng pintuan para makuha nila ang 2 lalaki na kasama ni Lot nung gabing iyon. No? Ngayon, sabi ng mga lalaki na taga Sodom at Gomorrah, ilabas mo yung bisita mong 2 lalaki dahil aasawahin namin sila.
Alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Ngayon, ang ginawa ni Lot sa pagkakataong iyon, lumabas siya at isinara ang pinto. Hinarap niya yung mga lalaki doon, pati yung mga taga Sodoma at Gomora. Sinabi niya sa mga tao, "Wag mga kaibigan, napakasama ng gagawin yung iyan." At sinundan ni Lot ng sabi na, "Ako ay may 2 anak na dalaga." Sabi ni Lot, "Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang inyong galawin ang 2 lalaking ito. No? Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Nang narinig ito ng mga lalaking nakapalibot sa bahay ni Lot, sumigaw ang mga ito, tumutol. "Wag! Hindi mo pwede siya sabi mo. Huwag kang mangialam, dayuhan." Sabi, "Isa ka lang dayuhan, Lot," sabi. "Sino kang magtuturo sa amin ng mga sa aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan," sabi ng mga lalaki sa Sodoma at Gomora. Matapos nun, tinulak nila si Lot upang wasakin ng pintuan. Yung aktong wawasakin na ng mga lalaki ang pintuan ni Lot para kunin yung 2 lalaki para mapangasawa nila, ang ginawa ng 2 anghel na nasa loob ng bahay ni Lot, hinatak si Lot papasok sa bahay ng pinto. At ilang saglit lang, binulag ng 2 anghel na bisita ni Lot ang mga tao na nasa paligid ng bahay ni Lot. Kaya't hindi na nila makita ang pintuan kung nasaan. Nagpalabas na malakas na liwanag na nabulag sila. Hindi na nila makita kung nasaan ang pintuan ni Lot. No? Sinabi ng 2 anghel kay Lot, "Magmadali ka na. Isama mong lahat ng iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito," sabi ng anghel, "sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang mga mabibigat na sumbong laban sa mga Sodoma at Gomora, mga taga Sodoma at Gomora. At pinapunta kami ng Panginoon upang wasakin ang lungsod na ito." Pinarangka na si Lot yung mga panahon na yon. Kaya ang ginawa ni Lot, dali-dali siyang umalis upang puntahan ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi sa kanila, "Umalis kayo kaagad sapagkat wawasakin ng Panginoon ang lungsod na ito." Ngunit akala nila nagbibiro lamang si Lot. Nang magbukang liwayway, no, inapuran ng mga anghel si Lot, "Magmadali na kayo, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak sa lungsod na ito." Sabi ng anghel, medyo mataas na boses no? Nag-aatubili pa si Lot mga pagkakataong iyon. Nag-aalinlangan si Lot. At halos kalad-kari na ng 2 anghel na lalaki si Lot palabas ng lungsod. Tumatakbo na sila. "Alika na, gugunawin ng Panginoon to. Ano ka ba?" Siyempre, marami inaalala si Lot. May mga gamit pa siya natira doon. No? Matapos noon, isa sa mga anghel na nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto. Magtago kayo sa kaburulan at para hindi kayo pumanaw." Kasi paulan ng Diyos ng asupre. Diba? At dito nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora. Habang sila ay lumalayo, sinabihan ng mga anghel sila Lot na huwag titingin sa likod. Dapat diretso lang ang tingin hanggang sila ay makalayo sa lungsod. Ngunit makulit ang asawa ni Lot. Lumingon siya at naging haliging asin. Alam mo, dito tuluyan nawasak ang Sodoma at Gomora at matinding init ng asupre at apoy mula sa itaas. At nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora at lahat natupok, lahat nagunaw sa Sodoma at Gomora. Dito mo malalaman na ang Diyos ay makapangyarihan. Kung gusto niyang mawala ang isang bagay, kaya niya itong gawin sa ora mismo. At dito papasok ang siyensya at mga ebidensya, mga archaeologists at mga scientists na magpapatunay na mga pangyayaring ito ay totoong naganap sa panahon nila Abraham at Lot. May mga nakitang ebidensya ang mga archaeologists na magpapatunay na umulan ng apoy at asupre sa lugar ng Sodoma at Gomora. At hindi may tatanggi na dito na ang ebidensya na ito na talagang kada sa nakasulat sa Bible hindi kayang tutulan.
Dahil may mga patunay at totoo ang lahat ng ito na nakasulat sa pamamagitan ng mga ebidensya, archaeologists at scientists. Ngayon, ito na ang archaeologists. Meron mga archaeologists na grupo na nagpunta sa lugar mismo kung saan ay natuklasan nila ang Sodoma at Gomora, isang syudad na wasak o ruins at guhong mga gusali o kabahayan. Ito ay pinamumunuan ni Dr. Stephen Collins. Maraming taon sila naghukay sa lugar na iyon. Iba't ibang bahagi ng kalupaan ang kanilang hinukay. Natagpuan nila sa timog bahagi ng Jordan River Valley. Ang tawag sa lugar na ito ay Tal El Hammam. Sa panahon natin ngayon, modern. Tal El Hammam. Alam mo kaibigan, tugma ito sa sinasabi ng Biblia ayon sa mga archaeologists. Totoo ang lahat na nakasulat sa Bible na nalipol talaga ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil meron silang marami na tuklasan. Hindi kayang ipaliwanag kung bakit nagkaroon doon ng sari-saring mga elementong nakita doon sa lugar mismo ng Sodoma at Gomora sa panahon natin ngayon. At ang tanging makapagpapaliwanag lang at makapagsasabi na meron talagang naganap na paglipol sa pamamagitan ng asupre at apoy ay ang Biblia. Alam mo, mga kaibigan, sa maniwala kayo sa hindi, meron silang kakaibang natuklasan na batay sa kanilang pag-aaral, sinuri nilang maigi. Nakita nila ang mga piraso ng mga salamin. Kung tawagin ay zircon crystals. Na batay sa scientifico, nililikha lang ito sa matinding init. Kumbaga, yung zircon crystal na yon, hindi makapaglilikha ng sinasadya kung hindi galing sa mainit na matinding-matindi. Kuha nyo? Kumbaga, kaibigan, wala sinong pwedeng maglagay ng bagay na iyon. Maliban na lang, merong apoy na nanggaling sa itaas. Kuha nyo? At meron din silang nakita ng mga sperul, kung tawagin, mga elemento pa rin yon. Ang mga bagay na ito ay hindi mo basta-basta makikita sa ating mundo. Dahil nililikha lang ito kapag meron isang malaki o maliit na kometa na tumama sa kalupaan. Ibig sabihin, kailangan pa ng malaking kometa, yung comet na tatama sa atin para lang makakita ng mga ganitong elemento na nakita ngayon sa Sodoma at Gomora. No? Mga piraso ng salamin. No? Ibig sabihin, ang lugar ng Sodoma at Gomora ay meron mga bagay na bumagsak ng sobrang init na hindi matukoy kung mga kometa ba ito o anumang bagay na bumagsak. Isa lang ang nasasabi ng mga archaeologists, meron talagang naganap na pagwasak sa pamamagitan ng matinding init at wala silang ibang nakikita kundi na nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil meron din sila nakita na nakakalat sa Sodoma at Gomora na kung tawagin sulfur crystal o brimstone. Alam mo kaibigan, ang sulfur crystal o brimstone ay nililikha lang ito kapag dumaan din sa matinding init. Sinong lalaki o sinong mga magtitrip na magdadala ng mga brimstone doon? At saan naman sila kukuha ng brimstone? Sa bunganga ng bulkan? Wala naman ito sa bunganga ng bulkan eh. Nanggagaling niya ito sa mga kometa. Ay wala namang kometang bumaba sa atin na talagang bumagsak eh. Bakit may mga piraso doon? Ito na. Kaya batay sa mga archaeologists, wala silang makita kung saan galing ang mga ito. Maliban na lang talaga, kinonsulta nila ang banal na kasulatan, hinalungkat nila ang mga page ng Biblia. Ayon sa lugar na yon, napatunayan nila na ang nangyari at mga nakitang sulfur doon, wala silang ibang duda kundi ang Sodoma at Gomora nangyari talaga. Oo. Ang higit pa dyan, ang mga nakitang elemento tulad ng brimstone ay mga nakabaon sa lupa sa bato. Hindi lang ito isa, kundi libo-libo mga brimstone ang nakita nila nakabaon. Ibig sabihin, kaya bumaon, galing sa taas umulan. Tama? Dahil batay sa pagsusuri, ang mga bumagsak na brimstone ay nanggaling talaga sa mataas na lugar. Mas mataas pa ata sa ulap to eh. Baka galing talaga sa sa Panginoon eh. Talagang galing sa Panginoon eh. Dahil malalim ang pagkakabaon ng brimstone sa mga bato at lupa. Patunay na ang sinasabi ng Biblia ay totoong naganap ang paglipol sa Sodoma at Gomora. At sa pamamagitan ng apoy at asupre, kinunaw ng Diyos ang lugar na ito, mga kaibigan. Kaya dito mo mapapatunayan na ang banal na kasulatan na ating binabasa ay tunay at totoo.
walang pagdududa. Sinasabi nila, sinisiraan ng banal na kasulatan. Ay, hindi totoo yan. Gawa ng tao yan. Kung gawa lang ito ng tao, bakit page by page ng Biblia pinatutunayan hindi ng salita, kundi ng ebidensya na natutuklasan ngayon sa ating panahon? Diba? Kumbaga, ang Biblia, hindi niya sinasabi na siya ang totoo. Ang Biblia, pinatutunayan na siya ang totoo sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakikita ngayon. Sige, aling libro sa buong mundo na makapagsasabi na lahat ng ebidensya na sa lupa, mga kaganapan, mga mangyayari, mga lindol, mga gera, na nakasulat na sa libro, libu-libong taon na ang nakalipas. Sinong libro yan? Walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Kaya dito, sinasabi ng marami, ay hindi totoo yan, hindi totoo Biblia. Pero yung nagsasabi, yung libro nila, hindi makapag-predict at hindi makapagsabi kung ano mangyayari sa naharap. At walang ebidensya yung libro nila na magpapatunay talaga nangyari yung mga naganap sa libro nila. Tanging ang Biblia lang na merong ganitong senaryo. At lahat page by page, Genesis to Revelation, na hanapan ng mga scientists, mga archaeologists, mga scholar, na tunay lahat kada page ng Biblia. At sa kada page na ito, isa sa mga topic natin ang Sodom at Gomora. At napakarami pa nating tatalakayin tungkol sa tunay ang Biblia sa pamamagitan ng ebidensya. Maraming salamat po sa inyong mga lahat, mga katuparan ng hula. Hanggang dito na lang po tayo.